Mataas po lagi ang aking BP at mayroon po ako doc maintenance na mga gamot sa high blood. Pwede po ba ang Ionic sa akin? Pwede po, kasi kung meron kayong hypertension, lagi ko naman sinasabi sa aming program na ito po ay sanhi ng kakulangan ng tubig. Okay? It so happens kasi ang mga tao ngayon, nineneglect nila ng tubig pero hindi na alam na ang dugo po natin is between 86 to 90% water. So kung kulang po kayo sa tubig, ang mangyayari po dyan, lalapot ang inyong dugo. At pag lumapot ang inyong dugo, kailanganin ng puso ang karagdagang puwersa para ibomba po yan. That additional force dun sa heart ay nakakadagdag ng pressure. Ang isa pang mechanism is pag kulang kayo sa tubig, ang mangyayari, yung bato nyo po ay hindi makakatanggap ng sapat na daming tubig. Ngayon, ang bato natin is very sensitive sa ganung bagay, including yung mga electrolytes sa ating katawan. So, mag-respond po yung kidneys. Anong gagawin niya? Magpapadala po siya ng message sa utak natin na siya hindi tumatanggap ng sapat na daming tubig. And with that, ang gagawin ng utak, mag-release po siya ng isang hormone. Ito po ay yung vasopressin. Ang ginagawa niya is pipigay niya yung arteries natin para pag tumaas ang pressure, mas maraming blood supply ang kidneys para makatanggap din siya ng sapat na daming dugo. So yung pagtaas ng pressure ay necessary para sa kidney. Okay? And then the third mechanism is, syempre, pag kulang yung volume ng tubig sa dugo, yung volume ng dugo ay bababa din. So kung hindi makakatanggap ng sapat na volume ng dugo ang kidney, siya po ay mag-activate yung tinatawag natin na renin-angiotensin system. Okay, through the series of chemical reactions sa different parts ng body, ang mangyayari po yung renin will be converted to angiotensinogen and then to angiotensin 1 and angiotensin 2. Itong angiotensin 2 po ay parang vasopressin. Ang gagawin niya, pipigayin din yung arteries and with that will cause hypertension. So, para po sa itong tatlong mechanism, ang binibigyan ng doktor, iba-ibang gamot. Okay? Pero kung talagang kulang ang tubig sa inyong katawan, kahit anong gamot ang inumin nyo, ay tatas at tatas pa rin yung blood pressure nyo para maproteksyonan yung iba-ibang bahagi ng inyong katawan. Remember, ang dugo po nagdadala ng sustansya, pati oxygen sa iba-ibang organs ng ating katawan. So, kung gusto nyo makontrol yung blood pressure nyo, ang pinaka-importante na gawin nyo is hydrate. Ang formula po is 50 ml per kilo per day. Kasi kung properly hydrated po kayo, yung tatlong mechanism kung bakit tumataas ang blood pressure nyo ay mariresolve. Okay? And syempre, yung tubig na inumin nyo po, dapat po merong minerals. Pag wala po yung minerals, hindi din ma-hydrate o matubigan yung dugo nyo na maayos. And at this point, I would recommend nga yung ating Ionic Mineral Drops kasi ang pangunahing sangkap na mineral sa ating Ionic Mineral Drops is magnesium. And magnesium is noted to be a very good vasodilator. Okay? I-relax na yung muscle ng artery and therefore, kayang tulungan na maibaba ang inyong blood pressure. Okay? So, ang dose po niyan is 20 drops 4 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes before each meal and at bedtime. Ngayon, kung yung BP nyo is 150/90 and above, ang pwede nyo gawin is sa kalahating litrong purified water, lagyan nyo ng 20 patak na Ionic at inumin nyo po yan every 4 hours hanggang yung BP nyo po ay bababa below 150/90.